Sa larawang ito ni ka-TH, nakikita natin ang isang malaking bato na mayroong mahabang ukit na tila tinatahak ng tatlong hugis tatsulok o mga wedges sa gilid. Ito ay nagmumukhang kalahating puno, tinik ng isda o ngipin ng lagari. Ang mga ganitong marka ay itinuturing na complex markers dahil hindi lang isa ang ibig sabihin nito. Maaari itong magturo ng direksyon, magbigay ng babala sa panganib o maglarawan ng kung ano ang nasa ilalim. Ngayon ay simulan natin sa mga nakaukit na parang ngipin ng lagari. Ang mga linyang may zigzag o may matutulis na gilid na parang lagari ay madalas na warning signs. Kung ito ay titingnan bilang ngipin ng lagari, ang pangunahing interpretasyon nito ay trap o panganib. Ang mga sundalong Hapon ay kilala sa paglalagay ng mga booby trap upang protektahan ang kanilang deposito. Ang tulis-tulis na anyo ay nagpapahiwatig ng paghiwa o pagsabog. Ang posibleng kahulugan nito ay maaaring may nakaabang na mechanical trap sa dadaanan, gaya ng mga bumabagsak na bato o kaya ay matatalim na bagay. Kaya ang aking payo ay kung magpapatuloy sa paghuhukay, maging sobrang alerto sa bawat metro ng lupa na aalisin. Ang isa pa sa pinakasikat na interpretasyon sa mga ganitong hugis ay ang fish bone o tinik ng isda. Kapag ang marka ay mukhang tinik ng isda, kahit kalahati lamang ito ay madalas na iniuugnay sa water trap o tunnel. Pagdating sa direksyon, ang ulo mismo ng isda ang siyang nagtuturo ng direksyon at ang buntot naman ang pinanggalingan. Sa larawang ito, kailangan nating hanapin kung alin ang ulo ng ukit. Kung ang mga tatsulok ay papunta sa itaas, maaaring dito ang direksyon. Maliban dito, ang isda ay nabubuhay sa tubig. Posibleng ang deposito ay nasa ilalim ng water table, sa tabi ng sapa, gaya ng nasa paligid ng bato, o ang tunnel ay may mechanism na babahain kapag binuksan ng mali. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tatlong mga tatsulok. Tingnan natin ang tulis ng mga tatsulok sa larawan na ito. Kapansin-pansin na sila ay nakaturo sa bandang kaliwa. Ibig sabihin, ang direksyon ng paghahanap o ang susunod na marka ay nasa direksyong iyon. Dahil tatlo ang tatsulok, maaaring ibig sabihin nito ay may tatlong steps o tatlong unit ng sukat, maaring meters o feet bago marating ang susunod na palatandaan. Kung titignan naman natin ito sa ibang pananaw, ito naman ay mukhang kalahating hagdan. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang hagdan o steps ay tumutukoy sa lalim o depth. Ang bawat tatsulok ay maaring kumatawan sa isang antas ng lalim. Halimbawa, kung may tatlong tatsulok, maaaring ang target ay nasa 30 feet o kailangan mong dumaan sa tatlong layer ng lupa. Maaari na rin itong mga hulugan na ang pasukan ng tunnel ay may hagdan o pababang daan na matatagpuan sa direksyong itinuturo ng mahabang linya. Ang mahabang linya kung saan nakadikit ang mga tatsulok ay tinatawag na stem. Maaari itong magsilbing boundary. Ibig sabihin, ang deposito ay nasa isang side lamang ng linya at wala sa kabila. Maaaring ito na rin ay isang alignment ng tunnel. Kung susundan mo ang linyang ito sa aktwal na ground, dapat ay may makita kang ibang bato o palatandaan na kalinya nito. Ngayon, ang triangle na nakadikit sa linya
ay madalas na nangangahulugang cave o closed deposit. Pagdating naman sa bilang ng triangle, kung saan ay nakikita natin dito na may tatlong triangle, ito ay madalas na confirmation number. Positive ang ibig sabihin niyan. Pero kung ito ay code para sa explosives, ang tatlong triangles ay maaaring mangahulugan ng lakas ng bomba o dami ng charge na nakatanim. Sa kabuuan, masasabi kong ang naturang nakaukit na marka sa batong ito ay isang potential marker. Kaya para kay ka-TH, sundan ang direksyon kung saan nakaturo ang tatlong tulis ng triangle. Pero mag-ingat sa mga traps. Asahan na rin na ang target ay maaaring malapit sa tubig o nasa ilalim ng water table. Ito naman ang pangalawang larawan ni ka-TH. Kung titignan natin ang pangkalahatang hubog ng bato mula sa anggulong ito, ito ay parang bumubuo ng tatsulok o pyramid shape na ang dulo ay nasa itaas. Sa kadalasan, ang triangle ay isang malakas na directional sign. Maaring ang ibig sabihin nito ay triangulation. Maaring kailangan mong maghanap ng dalawa pang malalaking bato o puno sa paligid para bumuo ng isang perpektong triangle. Ang deposito ay maaaring nasa gitna ng triangle na ito o kung saan nakaturo ang matulis na dulo ng bato. Kung ang tuktok ay nakaturo sa langit, minsan ay nangangahulugan itong above ground ang marker o kailangan mong tingnan ang tuktok ng bundok sa tapat nito. Ang pinaka-interesanting bahagi ng larawan na ito ay makikita natin sa ibabang kaliwa ng bato. Kung titignan natin itong mabuti, ang patch ay tila hugis puso na medyo tabingi. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang puso ay simbolo ng high value o jewelry. Ito ay magandang sinyales. Ang patulis na bahagi ng puso ay madalas nagtuturo sa direksyon ng bagay. Base sa larawan na ito, tila nakaturo ito pababa o pailalim. Kung susuriin naman natin ang kapaligiran nito, mapapansin natin ang mga puno sa paligid. Ang mga ito ay mukhang maliliit pa at payat, habang ang bato ay napakatanda na. Ibig sabihin, ang lugar ay maaaring dating clearing o open area noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at ngayon lang tinubuan ng gubat. Sa kabuuan, masasabi kong ang naturang batong ito ay isang major landmark or marker. Ang hugis at sulok nito ay nagsasabing bahagi ito ng isang mas malaking pattern sa area. Ang bahagi nito sa ibaba ay malakas na indikasyon ng concealed marker o yung tinakpan na palatandaan. Kaya posible itong tumutukoy sa isang deposito sa ilalim mismo ng bato o mas malamang nagtuturo ito sa isang direksyon pababa sa sapa o sa kabilang pampang. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.